Deportation at paggamit sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC ang ilan sa mga posibleng paraan para mapabalik si dating Congressman Zaldico sa Pilipinas ayon sa isang international law expert at sa National Bureau of Investigation. Tikom pa rin ang Czech Republic Police at Ministry of Justice kaugnay sa kaso ni Ko na nila itinuturing nilang specific case. Narito po ang aking unang balita. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Nahaharap sa patong-patong na kaso si Ko kaugnay ng flood control scandal. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Ko matapos daw niyang magtangkang lumabas sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin, gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic? Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. Sabi ni Attorney Tiu, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Hirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang isa pang paraan para mapauwi sa bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tiu, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. Hindi rin daw itinuturing na malaking hadlang ang medical reason kung may kakayahan namang tugunan nito sa Pilipinas. Pinalutang din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng paggamit ng UN Convention Against Corruption o UNCAC para mapabalik sa bansa si Ko. Kapwa signatory sa UNCAC ang Pilipinas at Czech Republic. Czech Republic and the Philippines is both signatory, so we have mutual responsibility on this matter. Posible rin daw ito ayon kay Tiu. Nakasaad dito na magtutulungan ng mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.